Magandang araw! Ako si Zian Rusocampo, ang inyong tagapagbalita. Ang darating na balita ay tungkol sa Legazpi Voyage o Voyage. Ating simulan kay Jordan Faustino. Legazpi, inutusan ng hari para pumunta sa Pilipinas. Magtatagumpay kaya siya? O Zian, sinabing inutusan ni Haring Felipe II si Legazpi na pumunta sa Pilipinas upang sakupin ito. Ang unang napuntahan niya ay ang Bohol. Sina Legazpi at Rahas Sikatuna ang unang nagsanduguan o blood compact upang makipakita ang kanilang pagkakaibigan. Pagkatapos nito ay pumunta sila sa Cebu noong ika-3 ng Pebrero 1565, ngunit hindi sila pinapayag pumasok ng mga Cebuano. Kaya ngayon pumunta naman siya sa Samar at Leyte upang magkaroon ng blood compact. Sila Datu Uraw at Datu Bangkaw. Pagkatapos ay bumalik siya sa Bohol at nakilala si Raha Sigala upang makipagsanduguan muli. Naghanap ng mga kakampi si Legazpi dahil may pakana siyang makipagdigmaan sa mga Cebu. Pagkabalik ni Legazpi sa Cebu ay nagkagera agad at sila Legazpi ang nalalo noong digmaang laban sa Cebuano noong Abril 27, 1565. Ang paglalakbay ni Legazpi sa Pilipinas, ang kanyang pananakop sa mga isla, at binanggit din dito ang labanan sa pagitan ng pwersa ni Legazpi at ng mga Cebuano. Ating susunod na balita, Legazpi, nagulat, alamin. Tas nila Legazpi malalalaban sa mga Cebuano, pumasok sila sa Cebu. Sinunog nila lahat ang mga kubo, ngunit nagulat sila Legazpi nang makita sila ng kubo na may poong Santo Niño. Sa loob, nahamangha si Legazpi dahil pruweba ito ng pinapahalagahang mga Pinoy ang Kristyanismo. Ngayon, sumuko si Raha Tupas at insinuko din niya ang buong Cebu. Dahil dito ay itinatag ni Legazpi ang unang siyudad sa Pilipinas at ito ay Villa Santissimo Nombre de Jesus aka Cebu. Si Legazpi ay nagulat nang nalaman niya na may poon ng Santo Niño na nakadisplay ang mga Pilipino. Villa Santissimo Nombre de Jesus, also known as Cebu, ang unang syudad ng Pilipinas. Ating susunod na balita, Legazpi, nagpadala ng tauhan para sakupin ang Luzon. 1569, nakarating si Legazpi sa isla ng Panay. Nabalitaan ni Legazpi na wala sila sa pinakamayamang isla ng Pilipinas. Kaya noong 1570 ay inutusan ni Legazpi si Martin de Goiti na isang Espanyol na pumunta sa Luzon. May kasama si Martin ng higit sa 120 na sundalo para sa ekspedisyon na ito. Ang unang nasakop ni Martin ay ang Batangas dahil doon sila dumaong. Noong May 8, 1570 ay pumunta naman siya sa Manila Bay. Sa pagdating niya roon may nakilala siyang dalawang Raha. Ito ay sina Raha Sulaiman at Raha Matanda. Tinanong ni Martin de Goiti kung pwedeng makipag-alyansa sa dalawang Raha. Pumayag naman ang dalawang Raha, ngunit may hindi sumang-ayon dito. At siya ay si Bambalito. Sinabi ni Bambalito kay Sulaiman na huwag sumamas sa mga Espanyol dahil tatay lang siya ng mga iyon. Ngunit natakot si Sulaiman na bawiin muli ang kanyang pagkaalyansa sa mga Espanyol dahil baka siya naman ay patayin. Sabi ni Bambalito na kapag nakapatay siya ng 50 na mga Espanyol, aalis siya alyansa. Kaya naghanap si Bambalito ng mga kakampi niya. Nakahanap siya ng 25,000 na Pilipino noong June 3, 1571 ay sinugod nila Bambalito sa Tondo si Dagoiti at ang mga sundalo niya. Nagkaroon ng digmaan noong June 3, 1571 at nalalo ang mga Espanyol laban sa mga Pilipino dahil sa mga armas ng mga Espanyol na baril. Ngunit ang mga Pilipino ay may hawak lamang na mga patalim. Lugi ang mga Pilipino dahil habang malayo pa sila ay binaril na sila ng mga Espanyol. Si Legazpi, nalaman ng kayamanan ng Luzon, nagpadala ng tauhan para sakupin ito. May mga Pilipino na nakipagkaibigan, ngunit mayroon ding mga tumanggi. Nauwi sa labanan at talo ang mga Pilipino dahil sa kaibahan ng armas. Susunod, si Legazpi, umabol kay Dugoiti sa Luzon at pumunta sa Maynila. Bumuo ng City Council at naging Gobernador General.
Dahil dito ay hindi umalis si Sulaiman sa alyansa. Nagpasya si Legazpi pumunta sa Luzon dahil nalaman niya na malapit na masakop ni Dagoiti ang Luzon. Nagmakarating na siya sa Luzon ay pumunta siya sa Maynila. Kinausap niya si Raha Sulaiman at Raha Lakandula at nag-aya bumuo ng City Council. Pumayag naman ang dalawa. Ang City Council ay may 2 mayor, 2 miyembro ng konseho at isang sekretarya. Sa panahon ni Legazpi ay naging centralized ng gobyerno ng Pilipinas. Ibig sabihin nito sa ng Raha na namumuno. Siya ang gumawa ng City Council na nagkondekta sa lahat ng iyon. Nagkaroon din ng Gobernador General at ang Gobernador General ay walang iba kung hindi si Legazpi. Ngunit 1 taon lang siyang naging Gobernador General dahil namatay siya sa heat stroke. At iyon lamang ang balita na ihahandog namin sa inyo. Salamat sa pakikinig at tandaan, walang impluwensya, walang pinagtatanggol, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At ito ang 42 oras.